Maalam ng pagbati, Pilipinas. Kumusta kayo sa gitna ng mataas na presyo ng bilihin? Very real na nga ang epekto ng krisis sa langis sa Pilipinas. Pero sa gitna ng lahat ng ito, idadaos sa bansa ang pinakamalaking balikatan exercises sa pagitan ng US at Pilipinas. Ang tanong ng mga progressive group, bakit naman ito pa ang uunahin? Ang balikatan ay taunang military exercises na inilulunsad sa Pilipinas para di umano mapalakas ang mga tropa ng bansa. Bunga ito ng military agreements ng US sa bansa gaya ng Mutual Defense Treaty of 1951. Ngayong 2026, isasagawa ang balikatan exercises mula Abril hanggang Mayo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kabilang ang Tacloban City, Davao del Norte at Quezon Province. Ayon kay Raymond Palatino, Secretary General ng Grupong Bayan, salungat sa mga naunang pahayag ni Marcos Jr. na magtipid tayo ang paglulunsad ng military exercises. Ang dami-daming problemang dapat unahin ng pamahalaan, pero bakit pinagkakaabalahan at tayo ay gumagastos para dito sa pag-host ng balikatan military exercises? Iba ang panawagan ng pamahalaan magtipid sa paggamit ng kuryente, ng langis. Pero bakit tuloy itong mga military exercises na aksaya sa resources, aksaya sa pera ng bayan? Ganito rin ang sinabi ng grupong League of Filipino Students. Malinaw din na sinabi ng Armed Forces of the Philippines na no budget cuts daw para sa darating na balikatan exercises kung saan sa milyong-milyong piso ang ginagastos sa military exercises na to. Take note na pinakamalaki ang balikatan this year sa lawak ng sakop at bilang ng mga tropa at aktibidad. Mula 2021, palaki ng palaki ang balikatan exercises. Mula sa less than 1,000 troops, lumobo na ngayong taon sa 17,600. Na para bang may World War. Ayon sa bayan, delikado ang ganitong military exercises na pinangungunahan ng US dahil posibleng madamay ang Pilipinas sa mga tunggalian ng US sa ibang bansa. Ganito ang nakita nating nangyari sa mga bansang may US bases malapit sa Iran. Dito sa Asia-Pacific region, ang Pilipinas ang may pinakamaraming military base na ginagamit ng US sa bisa ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Pinaalalahanan tayo ng atake ng Iran sa mga base militar ng US na nakapaligid sa kanya na tayo ay pwedeng maging magnet ng atake ng mga kaaway ng US. Kahit na may bantang dala ang presensya ng US sa bansa, malayo umanong itigil ng US government ang pagdagsa ng tropa at gamit pandigma nito sa Pilipinas. Ayon sa LFS, kritikal ang papel ng Pilipinas sa geopolitical agenda at interes ng US sa Asia. Nais umano nitong patuloy na makontrol ang rekurso at impluwensya sa rehiyon. Mula sa kasaysayan na itong balikatan exercises, never nag-benefit yung mamamayang Pilipino mula dito. At tayo bilang napakalapit na bansa mula sa China, malinaw na nagiging lunsarin tayo ng digmaan. Walang mabuting nadudulot ang balikatan exercises ayon sa mga progresibong grupo. Magastos, mapanganib, at lalong pinarurupok ang soberanya ng bansa. Anila, dapat itong ibasura kasama ang mga tagibang na military agreements ng US sa Pilipinas. Si Marcos ay sunod-sunuran sa dayuhan. Kaya tayong mga Pilipino, kailangan palakasin natin ang ating boses, kumilos at magkaroon ng independent foreign policy. Kamatayan para sa imperialismo! Kamatayan!